Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin, ito pong Venezuela ay formal na pong kumalas sa ICC. At yan naman po ang inaasahan po natin na talagang magkalasa na po ang mga miyembro po ng ICC. Dahil tayo po, ang Pilipinas po ay matagal na pong kumalas sa ICC. Kaya nga lang po, nagkaroon po ng Pangulo, mga kababayan, na nagkaroon ng isang bangag na tinatawag na ng kanyang ate. Kahit po tayo hindi na miyembro, pero ginamit pa rin ng ICC dahil sa politika. Hindi po ba? At syempre po, isama rin po natin komentuhan yung kanila pong yung kanilang pong pinuno, yung kanila pong head prosecutor na si Karim Khan ay tinanggal na rin po mga kababayan dahil po sa kanya pong mga kaso na pamumulestya. Ibang klase, no? ICC, human rights, pero ang mga trabaho at karakas ng mga tao na ito, mga kababayan, ay talaga pong hindi katanggap-tanggap sa ating mga Pilipino. Dahil sila mismo, grabing lumabag sa human rights. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin ang pagkalas po ng Venezuela. Umpisahan na po natin. Formal nang ipinaabot ng Venezuela sa United Nations ang irrevocable withdrawal nito sa International Criminal Court o ICC, alinsunod sa Article 127 ng Rome Statute. Ayon kay Venezuelan Foreign Minister Felix Plasencia Gonzales, ginawa ang naturang hakbang dahil umano sa geographical bias ng ICC na anyay hindi patas at mas madalas na tumutugon sa mga bansa sa Global South, partikular sa Africa at Latin America. Anya, ang naturang pattern ay nagpapakita ng hindi makatarungang pagpapatupad ng international justice system na umano'y nagagamit, kundi upang lalo pang palalimin ang hindi pagkakapantay-pantay ng mga mamayan at baliwalain ang kanilang karapatan sa sariling pagpapasya at pambansang soberanya. Tama. Nagsimula na ang proseso ng pagkalas ng Venezuela sa ICC matapos isumite ang kaukulang abiso sa United Nations. Yan mga kababayan, talaga naman po hindi patas eh. Hindi po ba? Kitang-kita naman po natin pagdating po sa bansang Europa, mga kababayan, at malalakas na bansa, ay wala pong imik ang ICC. Ang kayang-kaya lang po ang mahihirap na bansa katulad ng Pilipinas na nagkaroon po ng bangag na presidente ayon mismo sa kanyang ate. At ito po, isunod po natin si Karim Khan, mga kababayan. Opisyal nang tinanggal sa pwesto si International Criminal Court o ICC Prosecutor Karim Khan matapos bumoto pabor sa kanyang pagpapatalsik ang 82 sa 125 state parties ng Rome Statute sa isinagawang special session nitong July 24, 2026 sa United Nations Headquarters sa New York. Ito ay kaugnay ng mga alegasyon ng sexual misconduct laban kay Khan na mariin niyang itinanggi at iginiit ng kanyang mga abogado na hindi patas at walang sapat na basehan ang naging proseso ng Nakita nyo pa mga kababayan? Siyempre po, meron po bang aamin sa ginawa niya kasalanan? Hindi po ba? Hindi po aamin si Karim Khan, mga kababayan. Aamin po ba yan? Hindi aamin yan. Yan po mga kababayan, ang kanila pong head prosecutor ay tinanggal na po sa United Nations, lalong-lalo po sa mga kasapi po. Kaya po dito po sa nangyayari po sa ICC, matagal na po yan. Lalong-lalo po yung ginawa nila sa dating Pangulo. At ngayon, may panawagan po Estados Unidos na kailangan na pong buwagin yang ICC na yan. Dahil grabe po ang ginagawa niyan. Dahil nakita po natin, hindi lang po ang ginagawa nila sa mahihirap na bansa katulad ng Africa at dito po sa South America. Nakita po natin mismo ang nangyari sa sarili nating bansa. Hindi po tayo miyembro, mga kababayan, pero nakapagpadala ng isang pangulo at
tinanggap ng ICC. Hindi ka na miyembro. At yung proseso ng ICC, yung kanilang Rome of Statute, na sinasabi po na bago sila kumuha ng isang akusado, ay kailangan po ito'y nalilitis muna sa bansa. Hindi po ba kung saan po ang ating bansang Pilipinas? Hindi po nangyari yan kay dating Pangulong Duterte. Hindi man na po nakatikim yan ng korte ng Pilipinas. Kaya grabe pong politika. Sumasawsaw po sa politika. Ito pong ICC. Hindi po ba? At lalong-lalo po nung sumabog na po na ang pera ng Pilipino, taxpayer money, ay nababahagian pala ayon sa mga Marines. Hindi po ba? Ex-soldiers, ex-bodyguard ni Saldico, at may mga Pilipino pang involved. Hindi ba Boying, Trillanes, at Father Plaby? Nagtatanong lang tayo. Kaya dito po sa ginawa ng Venezuela, mga kababayan, tayo po'y saludo at tayo po'y pabor at humahanga po tayo sa bansang Venezuela dahil po nakita po nila ang katotohanang ginagawa ng ICC dahil mismo yung kanilang mga prosecutor ay meron din pong mga kinasasangkutan pagdating sa human rights. Hindi po ba? At grabe rin po ang panghihimasok po nila sa mga bansa katulad ng Pilipinas. Hindi po nila alam ang ugat ng problema ng ating bansa pero pinanghihimasukan nila dahil po pagka merong politiko na sakim at gahaman sa kapangyarihan at pera, kayang-kaya nilang pasukan at pati yata sila'y nakikinabang di umano. Kaya mabuhay ka po kayo, Venezuela. At sana marami po yan. Kung hindi po tayo nagkakamali, 100 plus na mga miyembro po yan. At marami na pong kumalas dyan. Lalo-lalo po sa may bansang Africa. Katulad po niya sa South America, ay nahandyan na po ang Venezuela, ang ating bansa. At ang ating bansa sa Asia, hindi po ba? At ganun din po ang malalaking bansa na China, Amerika, Russia ay hindi po kasapi niyan. Hindi po ba? At inaasahan din po natin pati po ang mga powerful sa bansa katulad po ng Japan at ang ito pong South Korea ay sumunod na rin po at maraming bansa sa Asia at sa South America ang magsunura na po na tuluyan na pong kumalas diyan po sa pera-perang labanan na yan di umano sa ICC. Muli po mga kabayan at sana po sa lalong mabilis at mabilis po at lalo sa madaling panahon ay sana po ay mangyari na po't matupad ang sinasabi po ng United States of America na tuluyan na pong mabuwag yung ICC na yan. At tayo po'y natutuwa na diyan po sa pangyayari na yan ay pumuputok na po at lumalabas na po ang mga kawalanghiyaan di umano yang ICC na yan. At sana po ay makauwi na po sa lalong mabilis ang ating dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po mga kabayan at thank you po sa inyo po mga dasal. At muli po, maraming salamat din po mga kabayan sa inyo po na naagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa inyo po na mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At thank you rin po at shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at sa inyo po mga biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, kay Annie Jo, kay Jim Aris from United Arab Emirates, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Shermani from North Miami, Florida, USA, Nika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Vinagracia from Bacolod City, Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, at Baby Roman at Ate Isa from Cagayan, Bali. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kabayan. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. God bless po sa inyo lahat.
Muli po, taste lang po tayo at magdoble-doble ingat po tayo. Paalam. Bye-bye. Sa muli.